Ako ang nagpapasya sa kapalaran ko. Ang nagbibigay na uubusan. Sino itong lalaking to? Ang pagpalimos kay Bang-Bang. Binigay ko sa kanya ang pera. Okay ka lang ba? Sue. Parang pag-ipon ng mabuting karma para kay Lolo. Sana gumaling na si Lolo. Dumating na ang 3 taon. Lumabas na si Lao Jiang. Kaninong cute ang napusuan mo ngayon? Tingnan mo kapatid mo nakatingin sa mga cute. Sinabi mong maging pinakamahirap na pulubi sa 3 taon. Tulungan mo ako bumangon pagkatapos. Bilisan mo. Hindi mapapalitan. Meron ka pang 300 piso. Hindi pinakamahirap. Alay. Sino nagbigay sa'yo ng pera? Ikaw mismo dapat magbalik. Kung hindi, panalo ka pa rin. Ang sama-sama mo talaga. Bakit maraming pulubi ang nagbibigay sa akin? Hindi ko alam kung sino nagbigay. Choy karat maklala. Pupunta ka sa langit. Hatid sa impyerno. Humanap ng iba. Malaki ang kasong yan. Tama. Ibigay mo lahat ng lupa sa Jiangzhou. Lupang publiko at ang babae. Ano? Sa 1 minuto, gusto ko lahat ng impormasyon sa may-ari ng perang to. Stig, napakadominante nitong pulubi. Maganda ang takbo. Pwede ka nang bumalik, pasensya sa abala. Chen Hao, walang anuman. Noong nasa langit, sino pang Diyos ang hindi mo natulungan? Nagsisimula ka na naman sa nakaraan, kalimutan na natin yan. Jose ang hari ng Langsid, ngunit sinuway mo sa batas ng langit para sa pag-ibig. Ngayon si papalayas kita sa mundo pulubi. Kung hamak ang turing mo sa akin, ilang taon ka na ba? Mga palalong Diyos, sumunod kayo kunin mo para sa akin. O baligtad na ang lahat, tumigil kang ang unggoy. Lahat ng nasa langit ay kapatid niya. Hindi namin ipagkanulo ang mga kapatid. May problema si Haring Diyos. May malaking nangyari bumaba sa mundo si Diwang Linger. Ano daw? Ayaw makita ni Linger na ipagkanulo mo ang langit, kaya nagpasya siyang bumabas. At pagdating ko, ito na lang ang natira. Naku, itong engkanto ng diwata ni Linger, kung mawawala ito, hindi na siya makababalik sa langit. Sinadya niyang iwan ito. Ano ang ibigin niyang sabihin? Para tigilan mo na ang pag-iisip. Haring Chen, nakakita ka na ba ng dalaga? Dandilao Air gawin mo. Gusto kong bumaba sa lupa. Hindi ka pwedeng bumaba, hoy-hoy tsuhin. Madali lang to. Mahirap bumangon. Kahit pag-ibig may ibon akong engkanto. Ang mangibig sa'yo parang ibong lumilipad. Liliparin ko rin ito. Dadalhin kita. Linger? Xiao Linger, akala mo ba isa kang diwata? Tinitingala ka ni Jiang Xiao. Iyon ang iyong biyaya. Kaya itutulak niyo ako sa hukay ng apoy? At magkapangiri siya ng pamilya Jiang. Hindi ako magdurusa sa pagpapakasal sa'yo. Hindi ka dapat makialam. Tay, hahayaan mo ba silang itulak ako? Gusto kong mapabilang ka sa pamilya Jiang. Tay? Simula nang mawalan ng malay ang lolo mo, papasama ang pamilya Xiao. Kung hindi ka maghahanap ng taga-suporta, natatakot ako na hindi ito magtatagal. Tay, kilala mo ba si Jiang Hao? Siya ay romantiko maraming babae. Isa siyang basagulero. Wala akong 3 asawa at 4 na babae. Naihouse, bilisan mo. Ay, Jiang. Umupo ka lang dito at magpahinga. Tiya, igagawa muna kita ng tsa. Linger, huwag kang mag-alala. Lumapit ka sa akin, tiyak na gagawin ko ang tama sa iyo. Ang ibang babae ay nararapat lang maging babae. Pasensya na. Hindi ako interesado sa iyo. Umalis ka na. Hoy, babaeng patay. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Pinapamahala ka ni Jiang Xiao sa kanyang harem, iyon ay pagtingala sa iyo. Huwag kang maging ignorante sa papuri. Nakapag-desisyon na ako tungkol dito. Hindi it's nakasalalay sa iyo. Magpapakasal na lang ako sa isang pulubi. Hindi rin ako magpapakasal sa pamilya Jiang. Hoy, ikaw. Maaari ko bang itanong kung sino ang may-ari ng 300 yuan? Saan mo nakuha ang mapanghina pulubing to? Ilabas mo ako! Sa'yo ba ang perang ito? Ano daw? Wala akong obligasyong isauli ito sa'yo.
Hoy, paritingnan mo ang sarili mo kahit pulubi ayaw sa'yo. Jowlin, iba ang sinabi mo kanina. Mas pipiliin mong magpakasal sa pulubi. Ayaw mo bang mapangasawa ang Angkanjang? Hoy, tama siya. Nandyan ang isa sa labas. Bakit hindi mo na lang pakasalan ng pulubing to? Tama ang nanay mo ngayon, pipili ka. Pakasal sa pulubi o kay Jiang Shao, ikaw ang bahala. Gagawin mo talaga akong pilitin? Hoy, ikaw ang nagsabi niyan. Kung ganon, pakakasal ako sa pulubi ngayon? Hindi ako magpapakasal kay Jiang Shao. Xiaoling, ano ang ibig mong sabihin? Dinudusta mo ako? Xiaolinger, binabalaan kita hindi ito ang panahon para magdabog ka. Kung talagang paakakasal ka sa pulubi, mula ngayon wala ka ng kinalaman sa Angkan Shao. At iba pa. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi, nagbabayad lang ako ng utang, bakit ako ang pakakasalan mo? Kahit pulubi ako, pulubi man ako, may pangarap din. Hindi basta-basta ang makakapkasal sa akin. Sige, Hoy Xiangling. Tingnan mo, kahit pulubi ayaw sa'yo, ano ang karapatan mong tumanggi kay Jijiang? Nagkamali ako. Sumusobra na ang aking kabaitan. Lumabas ka na! Linger. Hindi mo ba narinig na lumabas ka na? At alam mo ba, ang tagal kitang hinanap. Sobrang namimiss na kita. Hoy, alam mo ba, ang tagal kitang hinahanap, sobrang miss na kita. Anak, di mo ba ako naalala? Buwisit na to, huwag kang gagalaw. Balihin mo ang binti ng aso. Ling, okay ka lang ba? Anong ginagawa mo? Hatakin mo dito ang lalaki. Nasaktan si Miss Ling. Sinong mga sumawak sa kanya? Ginawa ko siyang immortal. Ito gamit mo, sa'yo na. Ito bakit pamilyar ang nangyayari? Sino ka ba? Asawa mo ako sa Encanto. Congrats, Haring Diyos. Nakita mo na nawala na ang pagkahumaling ni Ling. Makakabalik na ako sa palasyo kasali na sa ranggo ng mga engkanto. Kailan makakabalik si Linger? Hindi na makakabalik ang diwang Linger. Bakit ibinalik ko sa kanya ang ugat ng diwata? 3 pagsubok sa pagsasanay lamang siya makakabalik. Noong una, si Linger ayaw ng diwata na maging pabigat sa'yo. Kaya wala talagang inilaan na paraan upang umurong. Maliban sa pag-iiwan ng ugat ng diwata, tinanggal niya mismo ang kanyang pagkakataon na maging immortal. Hindi na ako muling magiging immortal sa buhay na ito. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kuya, huwag kang magpadala sa emosyon. Natatakot din akong baka padalos-dalos ka noong panahong yon. Gumawa ng hindi karaniwang bagay. Kaya hindi ko ito nasabi sa iyo noon. Para rin ito sa kabutihan mo. Maniniwala ka man o hindi, papatayin kita ngayon. Nakuloko ang mga pulubi kanino ito nagsasalita. Xiaolinger, sigurado ka bang pakakasalan mo ang mabahong pulubi na ito? Tumabi ka. Pakakasalan mo ba ako? Huwag kang padalos-dalos sa pagpapamilya. Kung mababago ang iyong makamundong puso, masasayang lang ang mga tao ng pagsisikap. Matandang salbahi. Ngayon mo lang ba ako nakilala? Yun lang, kahit na may kakayahan kang wasakin ang langit at lupa. Pero sa huli, di ko makatakas sa isang pakiusap. Marahil ito ang tadhana mo. Ikaw. Kanino ka nagsasalita? Oo. Gusto kong sabihin sa'yo, sa nakaraang buhay ngayon, o sa susunod na buhay nais kitang pakasalan. Mga pulubi, hindi alam ang gagawin, no? Mamamatay ka na ngayon. Teka, sinabi mo bang ako ang pipili? Yun ang sabi nila. Hindi ko yun sinabi. Hoy, ang babaeng gusto ni Jiang Hao kahit mga Diyos ay hindi makakakuha kapag dumating sila. Ano? Kahit mga Diyos ay hindi makakakuha. Kung ganun tatawag ako ng mga immortal para tingnan to, kaya mo bang hulihin? Tama na, Xiaoling. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa tambay na ito. Bago pumanaw ang ina mo, may huling habilin siya. Kailangan kong humanap ng mabuting asawa para sa'yo. Kaya wala kang pagpipilian ngayon. Huwag mong banggitin ang nanay ko. It's Miss parang magaling na manugang. Hoy, ito. Paano hindi mabibilang yun? Maayos naman, kahit medyo pihikan si Jijiang, marami ring babae. Pero mas mabuti na ito kaysa mamalimos sa lansangan. Tama ang kapatid mo, kahit hindi ako tunay na ina mo.
Hindi ko hahayaang maghirap ka sa piling ng pulubi. Paano mo nasabing maghihirap si Linger sa piling ko? Kanina mo pa sinasabing may nakita kang mabuting asawa. Ano ba ang ibig sabihin ng mabuting manugang? Gusto mong malaman? Sasabihin ko sa'yo. Pasok kayo. Jiang Shao, ito ang pamalay namin. Dimension Yuan. Hindi pwedeng walang dala. Ito ang ikasiyam na landas para sa Angkan Xiao. Unang balde, 100 taong Snow Lotus, ikalawang balde. Jadeite para sa masaganang buhay. Ikatlong balde, perlas ng East China Sea. Ikawalong balde, share transfer ng Longtian Group. Longtian Group. Longtian Group ay 10 beses ang halaga ng aming angkan. Ibinigay lang ni Jiang Shao ng ganito kadali, pulubi ka. Tingnan mong mabuti ito si Liang Shu. Mga mumurahing bagay lang yung karangyaan mo pang ipagyabang. Anong mumurahin? Alam mo ba kung ano? Tama naman siya. Para sa Angkan Jiang, mga mura lang to, pero meron pa akong panghuling sorpresa. Sige, ilabas na. Sige na, ihain mo na ng palayok. Bakit pamilyar ang amoy na ito? Jujuan Dahwandan. Anong siyam na likong pampabalik na gamot? Nabalitaan kong hindi gawa ng tao ito. Diwata kung sana maamoy ko lang. Makapagpapalakas din ng ki at katawan. Kung sana malasahan ko man lang mawawala lahat ng sakit mo. Kung makakagat lang ako, makapagpapahaba ba ito ng buhay. Hahaha, aray. Hindi ko inakalang may ganitong kayamanan sa mundo, aray. Hindi ba't lalaki ang kita natin? Ngayon din, pakasalan mo na ako, Linger sa iyong lahat ang Jujuan Dahwandan. Oy, Linger. Anong ginagawa mo pa dito? Dapat mong pangakuan agad si Jiang Shao kayamanan ito ng langit. Panaginip mo yan. Hindi ko siya pakakasalan. Ang pakasalan mo ay ikakasal. Kainis na bagay. Kahit hindi mo isipin ang Angkan Xiao, isipin mo naman ang lolo mo. Mabubuhay pa ang lolo mo. Between hahaha. Naalala ko na kung ano ito. Hindi ka baliw. Ano bang naalala mo? Linger, makinig ka, hindi ito gamot na panghabang buhay. Dumilang ito ng baka sa langit. Hindi mo maliligtas ang lolo mo. Tumahimik ka. Hoy, basurang patay ka nagsasatsat, halika baliin ang bintit itapon. Teka, huwag mag-alala. Naalala ko kay Jiang Gongzi kung sasama si Linger sa akin, kailangan kong ipakita. Nagloloko ka ba? Kulubing hampas lupa ka? May sasabihin ka pa mas mainam pang kumain ng basura. Hinay, yung mga sinabi mo, ano ba ang mga tao, pulubi ba? Anong ginagawa mo araw-araw? Matulog at managinip ng kayamanan. Baka makuha ko ang kayamanan ng langit. Tama ka. Ang ibinigay ko kay Linger ay yaman ng langit. At marami pa ang darating. Tama ka. Ang ibinibigay ko kay Linger ay kayamanan ng langit at marami pang dumarating. Ano sa palagay mo ang mundo ng langit? Ang langit mo ay basurahan tangina mo. Yan ang tunay na kayamanan ng kaluran, pipiliting mabulag ang mga mata mo. Sadyang sinadya kong ipahamak ka, gusto kong makita na talaga ito. Anong mahalagang bagay ang kaya mong ilabas, pulubi? Ngunit kung hindi mo maipakita, mamamatay ka ngayong araw. Sige, paano kung mailabas ko? Kung kaya mong ilabas, sasama si Linger sa iyo ngayon. Ako'y magiging baitang mo sa lupa. Sasamahan kita palabas. Hinding-hindi mo na ako makikitang nakaluhod. Uy, sama ako dyan. Kung ilalabas mo ang sanggol, luluhod ako at hihimuran ang mga hinlalaki mo. Kung ganon, dahil nagpahayag na si Ginoong Jiang, ako naman ang magsasalita. Ano kaya kung kaya mo? Payag ako sa kasal ninyo. At ibibigay ang lahat ng ari-arian ng angkan. So, syempre, paano kung hindi mo kaya? Huwag mo kaming sisihin sa kalupitan, mga salbahe. Magsanay ka sa pagtambol. Sa pagkakawa ng bakal, king kahit anong hayop, itatapon kunin ang panggatong ang hayop na to'y lulusaw hanggang buto. Mabahong pulubi ka, napakaswerte ni tatay. Makakaligo ka ng mainit bago mamatay. Napakalupit mong tao, ang sinasabi mo'y kulang sa paninindigan, hayop talaga. Alam mong huli na ang lahat. Xiaoling, wakas na ng panlalait mo kay Jiang Hao. Ganyong payo ko sa iyo. Maging matalino ka kung mabwisit mo ulit si Ginoong Jiang.
Itatapon kita sa kalderong pampalusaw ng buto, putang ina mo. Sasampalin kita. Huwag kang maghintay. Kung talagang gagawin mo to, tatalon ako kasama niya ngayon. Xiaolinger, akala mo ba hindi ako maglalakas loob? Pakiulit nga ang sinabi mo kanina. Ano ng pangalan mo? Lindsay, Sige, uulitin ko. Tama? Uulitin ko. Simula ngayon, asawa ko na si Lindsay. Kahit dagat ng mga espada, ako yung magpapakatapang sa'yo. Kain mo, tay! Xiaolinger, labis mong ininsulto ako, yamang naghahanap ka ng kamatayan. Tingnan mo ako mamaya, walang awa. si Linger at iba parang di nagbibiro pakuluan ng buhay sa kawa. Hindi maganda yan. Gusto mong manahimik na tayo ngayon? Kahit dagat ng mga espada, ako si Xiaolinger, sumunod din sa'yo. Ganyan ka pa rin dati, huwag mag-alala, di kita pinatalo dati. Ngayon, walang plastikan dito. Paano ang sanggol mo? Kung wala kang sanggol ngayon, pupugutan kita ng muka. Masayahin ang palaka sa balon. Nagmamadali dumating si Tai Siyang Lao Jun para patayin ang apoy. Aray, kinakausap ko si Chang'e, Diyos ng yaman, anong problema ko? Lolo, bigyan mo ako ng sanggol, dagdagan mo pa. Naglalaro ako ng baraha. Hoy, hoy. Ikaw nang huhuli ka na naman ng babae dyan? Hahaha, hoy, huwag kang mag-alala. Papakuha ko kay King Yu mamaya. Magdala ka ng sako. Sapat na ba yan? Birding, baka mabuti iyan. Itong mga gago tayo ni Ching Yu ang turing, papuntahin mo siya at magdala pa. Mabahong pulubi, ano ginagawa mo dito? Sanggol, ilabas mo. Hindi ka naman baliw, ano? Wala kang pakialam, ipapakita ko mamaya. Tandaan mo, sinabi mo ipinanganak kang hakbang ko. Dilaan mo kuya ko at pag natalo ka, huwag mong kalimutan ang lupain ng Xiao. Hindi pa lumalabas ang Birding, baka kailan pa yan. Mahal naming manonood, maligayang pagdating sa banal na halimaw. Bakit ka natatakot makita ang banal na hayop? Ngayon alam mo na ang kapangyarihan ng batang amo. Hindi ka ba nabigo? Sorpresa o hindi nagulat ka ba? Siya nga, isa itong sorpresa pero hindi naman ganong nakakagulat. Hindi! Ang galing mo, tumawag ka ng asong kalye para maghatid ng gamit. Pulubi na may askal na ngahas pang pumunta kahit saan, hahaha. Hindi. Pare, demonyong Diyos ka naman sana. Bakit ganito itsura mo? Nakakatuwa ang utak mo. Pwede ko bang ipakita ang tunay kong mukha sa mundo? Kalimutan na. Baby, puno itong sako. Hoy, ako'y talagang kumbinsido na. Ang galing nito, Lao Jun, larong baraha ba ito? Paano ka gaganti ng sira-sirang sako? Palit naman ng lalagyan sa susunod, ha? Mabahong pulubi, nawawala ba ang ulo mo? Kausap mo ang aso dyan, hoy. Huwag mo isiping maluloko mo ito ng ganito. Kahit dumating ang engkanto ngayon, hindi ka maililigtas. May nanganak sa lalaking aso't babaeng ito sa purgatorio. Huy. Mukhang malaking gulo ito. Ang laking tanga nito. Imposible yan. Di ba ito ay tayo ng mabaho? Ako si Dihoy. Ang laking gago. Tingnan eh. Naglalaroan sila ng tae ko. Mukhang masaya ako. Anong magagawa ko, binatang Panginoon? Sabihin mong gago ka, saan mo ninakaw yan? Anong problema nitong matandang ito? Pinapaganda ko siya para sa akin, baby. Bakit puro kalat ito? Blood Ganoderma lucidum. Narinig kong itong Snow Ganoderma. Gusto kong 10,000 na malalaking pildoras. At ito'y tumutubo lang sa lupang engkanto. Paano ito napunta sa mundo? Peke ito, di ba? Imposible. Tunay na Snow Ganoderma lamang ang may ganitong malakas na espiritu. Ito'y Snow Ganoderma mula sa lupang engkanto. Bakit ganito pa rin? Tuyong labanos. Matandang ginseng ng Snow Mountain. Mas mahalaga ito kaysa laman at dugo, matandang Diyos ng Xianshan. Bakit ang dami mong dala? Ano ba ito? Sige, tignan niyo ako. Imposible. Paano nangyarin yon? Huy, hindi anong kalokohan ito? Ang iyong Panginoon ay Tai Siyang Lao Jun. Paano mo ito ihahatid? Hindi ka ba nahihiya? Tao ito pakiusap, napakagandang magkaroon ng mga ito. Pagtiyagaan mo na Panginoong Shenwang, mauna na ako.
Linger, pasensya na. Sa kasalukuyan, mga basura lang ito. Pero huwag kang mag-alala. Pangako ko. Sa susunod, tunay na sanggol ang ibibigay ko. Kulanit. Ahahaha, ang daming magagandang bagay. Dapat mayaman na pamilya natin, hahaha. Tatay, engkanto talaga ito mula sa langit. Itong isang bagay lang. Ang aura na taglay nito mas marami pa sa kalahati ng mundo, sa tingin ko. Anak, kumain ka na agad pagkatapos kumain. Tiyak na lalago ang iyong cultivation. Hoy, bakit ibabalik sa akin? Sa iyo, huwag mong kalimutan kanino ito. Oops, hahahamanugang ng hari na ito. Pamilya tayong lahat, paano ko paghahatiin ang sa iyo at sa akin? Oops ba? Tatanggapin ko ang dote na ito, si Linger, pagkatapos nito? Sa iyo na, hahaha. Oy, oy, oy. Anong ginagawa mo? Makinig ka muna, kay Linger ko ibinigay ang mga ito. Wala itong kinalaman sa iyo. Ang pangalawang espiritu ay hindi kalakal, hindi ipagpapalit. Linger, hindi kalakal ito, pang negosyo. Tama na, tigil ka na. Lahat ng ito ay para kay Linger. Tama nga, no? Ito ay para sa pamilya. Xiao, ako ang may hawak nito. Yan, pumili ka ng dalawa. Paano naman ang natira? Itatago ko na lang. Yan, sobra ba ang 2 piraso? Mag-iwan ka na lang ng isa. Ay, tatay, lahat to ay kababalaghan. Sayang naman kung 2. Linger, ito ang usapan ng mahal. Ng mga eto, walang silbi kung iiwan mo. Pumili ka na ng isa. Hoy, Linger ang. Bait ng tatay mo, gusto kong magtira ng isa, bihira ito. Tigil na sa sarcasm, kukunin ko na ito. Sasama si Linger sa'yo. Hindi ka talo sa deal na ito. Gago, ulitin ko, hindi kalakal si Linger. Ayaw ko sa basurang ito pero hindi mo ito karapat-dapat. Ako? Anak ko. Alam mo ba kung gaano to kahalaga? Akin ang mga ito, pwede kong sunugin lahat ito tungkol sa iyo. Oras na para to pa rin ang pangako. Tangang-tanga ka, nagbibiro lang si Master. Seryoso ka pa, wala akong oras ngayon. Babalikan kita para sa usapan. Pinapalayas ba kita? Humiga ka na. Armadong grupo ang Lao Tzu, pinapahiga mo ako. Ulitin ko, humiga ka na. Bubunutin ko ang puso mo. Ang mga lalaki ang gumagawa, huwag makialam ang babae. Ay. Masakit, masakit. Heto ang sasabihin ko. Sa susunod, hindi ka karapat-dapat umupo sa hagdan. Gumulong. Umalis ka na rito. Halika. Handa na ang mga daliri ng paa para sa'yo? Hala, ano? Gusto mong tulungan kita? Tapos na tayo ngayon, Linger. Alisin mo na ito, magkunwari ka na lang na walang nangyari. Walang nangyari. Bakit niloloko mo rin ako? Hindi kami nagbibiro. Mga salita lang ito. Paano ito magiging seryoso? Mukhang kayo rin ay masasamang hindi naniniwala sa sariling salita. Sa mga tulad ninyo, ang solusyon ay putulin ang yaman ng inyong pamilyang Xiao. Kahit may konti kang kakayahan, ang pamilyang Xiao ay hindi matagal nang itinatag, hindi masisira ng isang hampas lupang tulad mo. Gusto mong sunugin ang aming pamilyang Xiao? Aray, sweetheart. Hindi na kailangan yan. Lumabas ang Diyos ng yaman. Bakit hinahanap ako ni Kuya Diyos? Ang pamilyang Xiao ay hindi naniniwala sa kanilang salita. Hindi nagkakasundo, gusto kong putulin mo ang yaman ng pamilyang Xiao. Hindi na muling babangon. Isang simpleng bagay, kukunin ko ang pera ng pamilyang Xiao. Hoy, may lumipad ba kanina? Wasak na ang yaman ng inyong pamilyang Xiao, maghintay lang ng pagbagsak. Panlolo ko lang yan. Ang aking pamilyang Xiao ay salamat sa pagsisikap ni Xiao Dingtian. Kumusta ako si Xiao Dingtian? Ano? Ari, sir, ano po ang nangyari sa inyo, sir? Anong problema? Bumagsak ang lahat ng stocks ni Little Joe, wasak din. Ang buong capital chain bangkarote na si Little Joe. Bangkarote na ang aking munting Jiang. Ano ang hindi nasira? Tapos na. Nandito na. Ano ang gagawin ko?
Munting diwata. Itaas mo lang ang kamay, patawarin niyo ang aming pamilya, Xiao. Nagkamali kami. Amin pong nalaman ang pagkakamali. Bigyan niyo kami ng pagkakataon. Alam ninyong mali ito. Natatakot pa kayo? Mas bagay kayong magpalimos. Liang, magsalita ka naman. Nakaratay pa ang lolo mo sa ospital, mataas na bayarin sa ospital araw-araw. Kapag nagbangkarote itong munting kumpanya, wakas na ng lolo mo. Ulol, natutoy lumuhod ako para sa'yo. Hindi mo man lang tingnan para kay Xiaoxia, gawin mo para sa lolo mo. Uy, mabait sa akin si Lolo. Kung tungkol ito sa'yo, tingnan natin kung kaya mo. Xiao Jingtian, makinig ka sa akin, pinagbibigyan ko si Linger. Bibigyan ko ulit ng pagkakataon ng pamilya Xiao kung may susunod pa. Hindi na kayo suswertihin, Kuya Diyos ng yaman. Ibalik mo ang kayamanan. Linger, heto na naman. Ginoo, ano ang dapat kong gawin? Lubog na ang shares ng pamilya Xiao, mahirap nang bumangon. Maliban na lang kung ito, paano niya kilala ang Diyos ng yaman? May talino siya. Aminado ako. Medyo mayabang ang Diyos ng yaman, di ba? Bilisan mong tingnan ng stocks. Oh. Huy, tumaas na ulit. Heto na. Ito ang iyong tahanan. Mas tumpak ito ang magiging tahanan natin. Umupo ka muna. Kukuha muna ako ng inumin. Hintayin mo ako. Oy. Masyado ba akong mapilit? Gusto mo ba ng champagne? O pulang wine? Oy. Prinsesa Luisa Romangkanti. Uminom ka ng champagne. Ang brand na ito ng champagne ay sobrang sarap at nakakapagpagod pa ng pagod. Pwede bang magtanong ulit? Talaga bang pulubi ka? Kwento mo na nga. Kung hindi totoo, palitan mo. 3 taon akong profesional na pulubi. Maraming nakakakilala sa akin. Ngayon mang pulubing ito ay kumikita ng malaki. Huwag kang magkamali. Ako ang pinakamahirap na pulubi sa mundo. Wala kang mga ari-arian sa pangalan mo. Ang poverty suiwan aling kabayadro na raso ay hiniram lang sa mga kaibigan ko. Pero pwede ko itong gamitin ng walang hanggan. Anong pinagkaiba nito sa'yo? Pasensya na. Medyo nalilito ako. Pwede mo bang sabihin kung ano talaga ang nangyayari? Paano ko ba sasabihin ito sa'yo? Kung hindi mo kayang sabihin, kalimutan na lang. Simula nang magpasya kong sumama sa'yo ngayon, wala akong pakialam kung sino ka man. Basta't matutulungan mo ako, alisin lang ang pamilyang laging nakakairita. Linger, pasensya na sa mga paghihirap mong dinanas, huwag kang mag-alala. Pinapangako ko makakabalik tayo sa langit, sigurado ako. Ang kulit mo naman, gusto mo bang maging engkantada ako? Engkantada ka mula sa kalangitan. Sige, may seryoso akong sasabihin. Ikaw naman? Hindi ko alam. Wala akong pakialam. Pwede bang wag ka nang magpalimos balang araw? Sige, at itong damit pwede mo ring palitan? Sige, sinabi mo na pwede ba akong tumanggi. Maliligo na muna ako magpapalit ng damit. Kaya mo yan, Huy. Maligayang bati, Hari ng Dragon. Nasa iyo ako, anong kailangan mo? Kuya Leon, huwag kang magkamali, huy. Hindi ako nagbibiro. Nandito lang, ako para sa iyong sanggol. Ecstasy ang tawag dito. Kapag nalagyan ni Fairy Linger, kahit konti. Hoy, alam mo. Hoy, huwag ka namang bastos. Hoy, sapat ba ang ganito karami? Sa negosyo na. Gusto kong makabalik si Linger sa langit, ikaw ang mag-isip ng paraan. Kasi si Fairy Linger, nagpakalayo sa teorya, imposibleng makabalik. Pero kailangan mong gawin, wala namang paraan. Gusto ko lang malaman kung handa kang isakripisyo ang kapatid mo. Nakasalalay ako sa iyo, anong gusto mo? Hoy, bunsuwang huwag magpasa. Pero, maliban kung may handang mag-alay ng buhay para kay Fairy Linger, kailangan ng isang buhay na sakripisyo para siya'y makabalik sa langit. Paano tayo makakapag-anyaya ng kapahamakan? Iisa lang ang paraan. Buksan ang mata ng Heavenly Tribulation Array gamit ang Heavenly Spirit Bead. Sa ganitong paraan, maakit ang Tianling Pearl. Ang Diyos ang nakakaalam. Nasa kamay ito ng dakilang sikong ng mundo.
Huwag mo akong tanungin kung nasaan si Dasikong. Yun lang ang masasabi ko. Ikaw na ang bahala sa paraan mo. Dakilang sikong tiyan-tiyan. Oo nga pala, isa pang bagay nais ng langit na tumulong ka. Gusto mo pang ipilit ang mukha mo? Kayong mga Diyos na walang hiya, gagawin niyo akong tanga. Ito ba? Ikaw lang ang makakagawa nito. Naalala mo pa ba ang demonyong Diyos noon? Siyempre naalala ko nakita ko ang pag-amin ng batang yun sa pagkakamali. Iniligtas ko siya sa kamatayan. Ipinadala sa bilangguan ng langit para magbago. Kamusta na kaya ang pagbabago ng batang yun? Pagbabago. Kuya Shanwang ngayon, mali ka. Nang patawarin ka ng demonyong Diyos at hari ng mga Diyos. Ngayon gagawa ka, hindi ka ba natatakot kay Haring Diyos? Ang hari ng mga Diyos ay mortal rin. Wala akong kinatatakutan. Mauna na ako, pagbalik ko, gagawin kong magulo ang langit. Batang yan, tatakasan mo ako? Huwag mo akong papasukin sa kanya. Hayaan mo akong makipagkita, hihiwain ko siyang buhay. Demonyong Diyos, takas maliliit na bagay lang yan. Magkakaroon ng madugong gulo sa mundo ng mga mortal, umaasa ang langit sa pagkilos mo. Yang matandang yan ang daming iniisip. Wala akong gana pakialaman yan. Haring Shen, pag-isipan mong mabuti. Talaga? Sige, lumabas ka, tigilang pagsubo sa akin kapag naliligo. Naku! Ito ang mga kayamanan ng mundo. Natutulog sa bahay ng isang pulubi. Sa mga kaibigan ko lang to. Karapatan ko lang gamitin to. Kung gusto mo, pinapangako ko sa kaibigan ko na ibibigay lahat sa'yo. Di ko inasahang ang gwapo mo pala kapag nakaayos. Siyempre naman. 10 sunod-sunod na beses akong nanalo sa pageant, pinakagwapong diwata. Pero hindi ka rin naman pangit. Pinakamagandang diwata sa langit, marami ka ring sunod-sunod na panalo. Dahil dito umiiyak ng malakas si Kuya Chaoge. Saya mong karon. Ganyan ka ba talaga, Katwa? Sa totoo lang, totoo ang sinasabi ko. Oo, totoo. Kaya mo pati ang Diyos ng yaman. Pag sinabi mong magsara ang sasya, magsasara talaga. Paano mo nagagawa yan? Sinabi ko na pinapagawa ko sa Diyos ng yaman yan. Kung hindi ka naniniwala, papapuntahin ko siya para sa'yo. Aba, binabaan mo ako. Huwag kang matakot. Lalabas na ang Diyos ng yaman. Ano yung tawag sa akin ng hari? Dali na ipakita mo sa manugang ko. Papalitan lang ako ng damit. Malapit nang dumating ang Diyos ng yaman, magsihanda ka na huwag kang matakot sa kanya. Ako na ang bahala dito. Oy. Ano, pupunta ako dyan. Anong man ang problema? Tumawag ang ospital, mamamatay na raw si Lolo. Hoy, huwag kang mabahala. Sasamahan kita. Tarzan, huwag kang pumunta. Sabihin mo kay Yama Lauer, baka may ipapatawag ako sa kanya mamaya. Oy. Dumating mo na ang oras ng matanda maganda na para sa libing, ha? Wala na bang ibang paraan? Ginawa ko na ang lahat. Paano natin ito gagawin? Siya lang ang nakakalam ng password, hindi mapipilitang buksan ang kahon na ito. Kung mamatay siya, hindi na mabubuksan ang kahon na ito. Salamat sa Diyos. Alam kong may lihim kang paraan. Mababalik mo ba ang huling hininga ng mamamatay? Merong lihim na pamamaraan, ngunit ipinagbabawal ito. Sa loob ng ilang minuto na lang mamatay siya, tiisin lang ang sakit ng buto, laban ito sa moralidad. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo? Ay, pagis pa mong mouths. Kung may pagkakataon pang gumaling ang matanda, bakit natin siya papatayin? Natiisin ang sakit ng bangkay na ito? Hindi naman ikaw ang mamamatay. Bakit ang daldal mo? Hindi naman masakit sa'yo. Bilisan mo na. Basta masabi lang niya ang kailangan. Malubha. Nako naman. Hoy, sundin mo na ang sabi nila. Tigil? Tigil mo na yan. Ano ba ang sinisigaw mo? Siya ang kilalang Dr. Shue, siya ang tinawag namin para sa lolo mo. Sakit ito, huwag kang magkunwari. Ito ay katas ng basura. Bawal na pamamaraan ito. Ginamit mo sa lolo ko. May puso ka pa ba? Wala nang pag-asa siya. Bakit di mo siya pukawin? Sabihin ang password bago ka mamatay. Dagdagan pa ang paghihirap mo? Itay, pumayag kang maging malupit. Don't let this sink ko ang sabi. Lolo mo lang ang may alam ng password. Kung mawala siya, hindi na mabubuksan ang kahon. Lolo Xiao Jingtian, ang tunay mong ama, ganyan mo siya tratuhin? Hindi ka ba nangangatwiran? Huwag kang magpanggap na mabuti.
3 taon na ang nakalipas, tinakpan ng lolo mo ang kahon. May sanggol daw sa loob nito. Ngayon, naghihingalo na siya. Pababayaang mamatay ang sanggol? Tumahimik ka! Hindi ka tagalabas para magsalita. Ikaw ang dapat tumahimik. Ganyan ka makipag-usap sa nanay mo? Akala mo ba nakalaya ka na sa angkan? Pwede mo akong hindi pansinin. Xiao Jingtian, nakalimot ka na sa hirap? Gusto mo uling mabaon sa utang? Tigil ang panik dito, sasabihin ko na. Hindi namin nakikita ang lihim mong balak. Kung kaya mo, gibain mo ulit ang angkan namin. Sigurado ka ba dyan? Ano ba, nagpapanggap ka pa rin ako dito? Huwag mo kaming lokohin. Ang iyong panlilinlang yang mga pekeng gamot mong ganoderma at wanyan ginseng, malinaw na panloloko yan. Kung tunay na sanggol ito, pwede mo bang sunugin? Ang pagbagsak ng stock ng Shujia, aksidente lang yun na nasalanta ka. Sadyang nadali ka lang. Kasalanan ko ba? Tataas ulit ang stock ng Shujia. Mga hambog na tanga. Kung ganon, lulubugin ko kayong lahat. Hoy matandang tol, itong lalaking, bakit hindi pa nagigising? Hoy, kahit ipagbawal, hindi naman palagi. Ang matandang coconut na yun. Patay na. Wala na. Anong gagawin ko sa kahong ito? Wala na bang magagawa ang agila ng bulubundukin? Basta makapagsalita siya ng isang salita kahit isang pangungusap, sasagutin kita. Hindi pera ang usapan dito. Wala na siyang hininga kahit buhayin si Kuato, wala nang pag-asa. Ay nako, wakas na talaga. Kuya, ikaw ang paborito ni Lolo nun? Sinabi ba niya ang password? Oo. Alam mo siguro ang password, no? Sinabi ko ba sa'yo, bilisan mo? Huwag kang magsinungaling. Anak ka ba? Dapat magsalita ng mahinahon ng babae. Putangin namang bahog jabol na pulubi ang lakas ng loob mong saktan si Ina. Huwag kang maingay, sabay-sabay kayong papaluin ko. Ang kapal mo talaga, Pi. Uulitin ko. Kung may manggahas pang humawa kay Linger, babalatan ko ang mga yan. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo ako. Pwede ba tigil na ang away? Sumakabilang buhay na si Lolo. Huwag niyo siyang gambalain ngayon. Hindi pa lubos na nilamig ang katawan dali. Tunin mo na ang kaluluwa. Ano daw? Huwag kang mag-alala, may paraan akong buhayin ka rin. Hoy, hindi. Tama ba ang narinig ko? Sabi mo kaya mong buhayin ng patay? Meron akong nakikita. Ito ang bibig kong nagmamayabang dito, Aray. May sasabihin ako. Magpakita ka muna ng utak mo alam ng tangang to, na hindi nabubuhay ang patay, naghahambog ka pa sa akin, wala ka palang kwenta. Xiaolinger, tingnan mo, ito ba ang mabuting lalaking pinili mo? Sinungaling nagmumukha kang tanga. Huwag mo nang gamitin ang apelyidong Xiao sa labas. Nakakahiya ang pamilyang Xiao sa'yo. Natatakot kang mapahiya? Tatay mo ito sa kama para sa konting pera. Ginamit mo pa ang bawal na ritual, ngayon ko lang nalaman. Hayop ka pala. Ikaw, ito sa di pamilyang Yuspan, dayuhan ka, yuwas siya may killan. Ang kay Linger ay akin din. Huwag mong abalahin ang pagliligtas ko. Ang kapal mong itulak ako. Tumahimik ka at magsalita ka pa, baka punitin ko yung bibig mo. Ang lakas ng loob ng isang hamak na pulubi na bastusin ako. Tinawag ni Hulot ang mga tao, tinawag nila akong baliw na aso. Hindi ba't magaling siyang pag-away? Tingnan natin kung ilan ang kaya niya. Hoy, aso nasa ospital ako, may problema ako. Pwede ba kayong magdala ng karagdagang tao rito? Pakiusap, salamat akong. Mabahong pulubi, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas mamaya. Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam kung sinong uri ng tao ang nagpapasahod sa aso? Tawagin mo siya. May mamamatay dapat ngayong araw. Huwag pansinin siya at iligtas ang mga tao. Hawakan mo ang kamay ni Lolo. Huwag bibitaw hanggang siya'y magising. Magtiwala ka sa akin. Buwisit, nagbibiruan ka pa ba? Akala mo ba Diyos saka kung malilinlang mo ang iyong paningin gamit ang dalawang kamay? Tol, naiintindihan ko ang pagsusumakit mong magligtas ng tao. Pero gaano man kagaling ang medisina, makakapagsalba lang ng buhay. Paano mabubuhay muli ang patay na ito? Tama. Ang medisina ay pang-save lang ng buhay, kaya't kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Hindi mo kailangan ng medical na kakayahan. Gumagamit ka ba ng kulam? Kaya mo palang buhayin siyang muli at ako'y tumalon sa bintana. Hoy, sama ako dyan. Kung talagang maliligtas mo ang matanda, tatalon kami ng anak ko para sumuporta sa'yo. Pero kung ililigtas mo ako, hubarin mo damit mo at umakyat ka rito ng ilang beses. Hintayin nating dumating si Kuya Aso at patayin ang anak mo. Magandang plano yan. Hoy, Xiaoling. Bakit hindi ka sumama sa mabahong pulubi na yan? Ang ganda ng kapatid kong babae. Bakit hindi mo hintayin si Kuya Aso at alagaan siya? Isama mo ang kapatid ko, meron siyang... Ayokong makipagtalo ngayon, pero tandaan mo ang sinabi mo. Sana magpakadisiplina ka. Hindi mo kailangan ng tulong ko para maging disente.
Ikalawang anak ni Hades, kailangan ko ng tao ngayon. Impyerno, Ginoo, hihingi po ako ng tao sa inyo ngayon. Kuya Shenwang, mag-ingat kayo kung may kailangan kayo. Sabihin nyo lang. Ibalik niyo ang kaluluwa ng matanda ng pamilyang Xiao. Kung may sisihin man ako ang may pananagutan, ha. Nagbibiro lang si Kuya God King. Hindi ko hahayaan mangyari yun. Salamat sa pagpaalam. Hahaha, hindi. Anong nangyari kanina? Natutulog ako. Parang may dalawang anino akong nakita. Itim at puti. May dala kang tao? Nag-iilusyon na ba ako? Abantot na pulubi. Di ba't sabi mo gagising ang matanda? Ano ngayon sasabihin mo? Lolo, Buhay na buhay pala si Lolo. Ano ang password ng matanda? pwedeng tumigil na kayong magtalo? Kakagising lang ni Lolo, pakisabing tumahimik siya. Hoy, tumahimik ka, Lolo. Ano po password ninyo? Magkano? Silk in Orange 6. Lolo, gising na po. Huwag kayong mag-alala, mahina lang si Lolo. Pansamantalang kontrolado na magpahinga lang ng ilang araw. Lolo! Hoy, ano to check o bank card? Di mo malalaman hanggat di mo bubuksan. Ngayon na, imbitasyon. Parang sanggol ang pag-aalaga mo. Imbitasyon sa Kapatagan Club. Anong nangyayari sa kagubatan? Huwag kang magsalita ng walang sense. Hindi basta nagbitaw ng salita si Lin Zhonghui, si Dasikong ang nabaligtad. Pag nalaman mo, mawawala ang buhay mo. Dasikong pinag-uusapan mo ang puno ng unang sekta sa Great Xia. Anong kinalaman niya sa spirit bead na ito? Simula pa ito 3 taon na ang nakalipas. Likas na pangitain isang banal na perlas ang nabuo at ipinanganak. Nag-aagawan ang mga puwersa mula sa lahat ng panig. Pinamunuan ni Daskong ang mga alagad. Para talunin ang kalaban, isinako ang makalangit na espiritual na perlas. At inanunsyong magkakaroon ng Spirit Pearl meeting sa 3 taon. Sa panahong yon, magtitipon ng mga bayani ng Great Xia. Bihirang pagtitipon, gets ko na. Halos imbitasyon at makakasali ang Angkan Xiao sa Spirit Pearl Club. Pwede kang kumapit sa kaninuman at aangat ang Angkan Xiao. Ayos, ako? Oras na para yumaman, hahaha. Parang 0 ang nakasulat dito sa imbitasyon. Mukhang para kay Lin Luo ang imbitasyong ito. Ano yun, Ako ang puno ng pamilyang Xiao, karapatan kong magpasya. Kung kanino mapupunta ito. Linshin, kalimutan mo na wala akong pakialam. Gusto ko lang alagaan si Lolo, dinala na namin si Lolo sa bahay. Sandali, kung gusto niyong kunin ang matanda, sige. Pero sumulat kayo ng kasunduan na kusang ibibigay ang imbitasyon kay yulong na anak ko bago pa magkagulo ang mga tao rito. Kailangan yung sumulat ng kasulatan. Kung hindi kayo makakaalis dito. Huwag kang magmalabis. Sumulat na lang kayo ng imbitasyon, tama ang nanay mo. Sa tingin ko ay balimbing ka, maganda lang pakinggan. Ano sa palagay mo? Paano ko tatanggapin ang anak mong traidora? Mamaya na ang usapan sa imbitasyon. Pero bago iyon parang may nakakalimutan kayo. Anong panlilin lang ang gagawin mo dyan, hampas lupa? Sabi ninyong gumising na si Lolo. Tuuparin ninyo ang pangako nyo, tumalon kayo mula rito. Hehehe, ngayon ka na nagsalita, nagtatawanan lang kami. Bakit mo seryosohin yun, kawatan? Nanay, ang mga sinabi mo, mga bobo lang maniniwala dyan, hoy. Ano ba? Kalagan nyo, na ang lubid kung hindi ay... Oy. Walang hiyang hampas lupa. Anong gagawin mo sa anak ko? Aray, bitawan mo. Bitawan mo na. Oy. Sinabi ko na yan kanina. Kung ayaw ninyong magpakadisiplina, ako na ang tutulong. Ana, putangamang pulubi, kalalabanan kita ngayon. Xiao Jianlong, ikaw ba'y disente? O ako ang magpadisente sa iyo? Halimaw na pulubi. Huwag ang magmalabis. Kilala mo si Baliw na aso? Kaibigan ko siya. Nang bumalik siya, 2 beses siyang namatay. Mukhang ayaw magpakumbaba ng angka ng Xiao. Halika't tutulungan kita. Huwag kang malungkot, hindi sila karapat-dapat. Siguro. Alis na ako. Paano ko nakalimutan yung bombilya mo? Tekla, anong tawag mo sa akin? Ilang dekada nang nagpa-practice ng medisina ang matanda. Sabi niya ay perpekto na raw ang kanyang kasanayan. Kita tayo ngayon, ang kasanayan ko, mga simpleng teknik lang nakiusap ang alagad na turuan siya ng paraang buhay ng patay. Nais kong maglingkod sa guro, gawin mo ang makakaya. Uy, pilisan mo at bumangon ka. Sabi ko na nga wala akong alam sa medisina.
Kung hindi tatanggap ng alagad ang guro dito, mamamatay ang alagad na nakaluhod. Aray, bumangon ka muna at ikwento mo ang Lingzhu meeting. Salamat po, Master. Samahan ng Dashikong Lingzhu, nag-aalala ako kung saan ito mahahanap. Tineliver ko na sa ating bahay. Oy, Amon nung kinukutkot mo dyan. Huwag kang manghinayang para sa akin, di ako interesado sa Lingzhu o kahit ano gusto kong manatiling ganito. Mabuhay ng payak kasama ka at maging masaya habang buhay. tangang babae, lagi kang magiging masaya. At lalo ka pang giginhawa sa hinaharap. Sobrang saya ko na si Lolo alaga na ni Dr. Xue. At ikaw na nagmamahal sa akin, ako ang pinakamasayang babae sa mundo. Linger, huwag kang mabahala. Papauwiin talaga kita sa langit maging masaya habang buhay. Kahit di na kita masamahan magpakailanman. Linger, may lakad ako bukas, baka ako malay tumuwi. Hintayin mo na lang ako sa bahay. Nasa bahay lang ako palagi naghihintay. Nakapagtatakang may amoy ng demonyong Diyos dito. Di ba't sabi ni Lao Jiang di siya lilitaw sa mundo? Linsin. Liwaner. Ikaw nga ba talaga yon? Nandito ulit si Kuya Linxing para sa party. Bakit hindi ka sumama sa kanila? Titingin muna ako rito, balik na lang ako. Wala ka bang invitation? Takot kang ma-check ng masinsinan? Tingnan mo to. Nahuli mo na naman ako, isang invitation lang meron ka. Paano mo ako papapasukin? Akin na lang ang gamitin mo. Ay, huwag naman. Noong nakaraan, ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Salamat talaga. Invitation lang to. Mag-uumpisa na daw ang auction, pasok ka na agad. Sige, salamat ay. Paalisin mo na ako! Gusto mo ibalik ang pera? Naibigay ko na sa'yo lahat. Anong klaseng tao ka? Pwede bang pakawalan mo na? Paano nangyari yon? Hoy, hindi ba ito si Binibining Goodnight? Anong problema? Humingi siya sa akin ng imbitasyon. Naibigay ko na sa kanya. Pero hinawakan pa niya ako. Punyamas, hayop ka ba? Nangahas ka pang agawin ng imbitasyon para sa taunang pagpupulong. Nanggugulo ka pa rito, gusto mo bang mamatay? Kuya Linxin, iniligtas mo buhay ko. Salamat talaga. Kung gusto mo ng imbitasyon, ibibigay ko sa'yo. Huwag mo rin akong apihin. Hindi mo ba ito mismo ibinigay sa akin? Punyeta. Nagnanakaw sa arawan manggugulo sa tao. Ako pa ang magkakaila? Akala mo ba tanga kami? Ikaw na naman. Kung magsisinungaling ka man, humanap ka ng matinong dahilan. Sino ba ang hindi nakakaalam sa halaga ng imbitasyon ng Spirit Pearl Club? Sino ang magkukusang magbibigay nito? Nagnanakaw ka na't nangangatwiran pa, walang hiya ka. Hindi dapat pabayaan ang ganitong klase ng tao. Patayin nyo! Dapat siyang putulin ng pira-piraso. Tahimik kayong lahat? Ligtas si Lixian. Napakagaling talagang direktor ni Master Jiang, maayos ang pagkakaplano ng eksenang ito. Ikaw naman, ang galing mong artista. Muntikan na ako. Kuya Linxing, iniligtas mo ang buhay ko. Salamat sa'yo. Nasa inyo na lahat ng imbitasyon, hindi mo ako pwedeng pagbintangan. Nakakagalit mabait si Binibining Waner. Siya ang may kasalanan. Never ko pang nakilala ang ganitong makapal ang mukha. Dapat siyang paluhurin ngayon din. Luhod kay Binibining Waner. 100 na pagluhod. Kung kulang kahit isa, hindi ka aalis ng buhay. Humiling ka ng tawad. Lumuhod! Lumuhod! Linksin. Di mo ako kayang talunin, lumuhod ka ngayon o mamamatay ka, pumili ka. Kuya Bingsin, iniligtas mo ako. Ngayon naman, ikaw ang papatayin ko. Patas, di ba? Anong magagawa mo sa akin sa kalokohang to? Nagsasatsat ka pa, aminado akong nilinlang mo ako noon. Magaling ka naman. Pero ngayon, nasa Spirit Pearl Club tayo. Subukan mong guluhin ako. Nakagalaw kita. Mga kamay maliit, katawan malaki. Jiang Xiao kausapin yun ang napak na yan. Nakakagalit, hindi na makatarungan ito. Tigilang ninyong magtanga. Ngayon, sama-sama tayong kumilos gawin ang nararapat para sa ikabubuti ng lahat. Tigil. Naghihintay ako sa sugo ng Jinghong. Malapit nang bumukas ang lihiyang perlita.
Huwag kang sumigaw dito. Nakakaabala ang ingay sa dakilang sikong. Kaya mo ba ang kapalit? Walang intensyon na lapastanganin ng sugo. May mga taong wala sa batas. Sa banal na lugar na ito, pagnanakaw pagbaligtad ng katotohanan at pagtatangka kay Miss Bauer natiis ko hanggang sa hindi ko na mapigilan. Totoo ang sinabi ni Sugong Jiangxiao. Lahat kami ay saksi nito. Sa totoo lang, ayaw ko siyang saktan. Ngunit ninakaw ni Kuya Linshing ang imbitasyon sa kapunungan ng Lihiyang Perlita. Malinaw na paglapastangan ito sa dakilang sikong. Kung hindi parurusahan ang ganitong ugali, baka maging batik ito sa pangalan ng dakilang sikong. Totoo ang mga sinasabi nila. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi. Maaari di kayong mag-isip ng gusto ninyo. Gusto ko lang malaman kung makikita ko ang Tianling Pearl o ang dakilang sikong. May kapalaluan. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Naglakas loob kang magsalita ng ganyan sa sugo ng Jinghong. Minamaliit mo ang sugo at pati ang dakilang sikong. Kuya Linshing, itinatanggi mo sa harap namin pero huwag mong lapastanganin ang sugo ng Jinghong. Naaawa ako kay Kuya Linshing. Siguradong hindi niya sinasadya. Sana ipagbigyan ninyo siya. Kahit hanggang sa kanyang kamatayan. Para hindi masyadong mahirapan. Lumuhod ka. Kuya Linshing, ano ang ginagawa mo? Lumuhod ka ngayon din. Kahit minamaliit mo ang sugo sa puso mo, huwag mo namang ipakita sa harap ng maraming tao ang iyong paghamak. Sinasabi kong lumuhod ka. Commander Shihong, anong nagawa kong mali? Commander Shihong, nagkakamali ka ba? Tumigil ka, malandit usukang babae. Sa pagbangon mo ikaw at ang mga katulad mo, nagpapanggap kang mahina at mabait. Puno ng masamang balak ang puso mo. Huwag mo akong subukang lokohin. Anong kasalanan mo? Tumubo ang mga kamatis, nagkamali ako. Nakita ang kabanalan kahit si Waner ang unang nagkamali, ang espiritong ito ay wala siya nito. Ang imbitasyon ay illegal na pagpasok. Paglalapastangan ito sa samahan ng banal na perlas, pinatawad na lang siya para tumahimik. Sinong nagsabing hindi makakapasok ng walang imbitasyon? Idol. Ito, hindi ba't ito ang takip ng kalderong aking itinapon? May utos ang punong komander. Ang makapagpatunog ng kampanang ito ay papapasukin sa bulwagan ng Lingzhou. Kung hindi ito tunog, kahit may imbitasyon ay hindi papapasukin. Basta't kumampa na lang, ako na! Anong tangyente dito? Ikaw ang bantay dito. Formal nang magsisimula ang kapisanan ng perlas, kalahating insenso na lang ang natitira. Kayo na po ang magpasya. Kaya huwag kang mabahala. Sa ito ay tinatawag na Chaos Clock. Ito ay artipaktong nagmula sa langit. Sino mang puno ng espiritual na lakas ay makakatunog nito. Mas malakas ang espiritual na lakas, mas maraming tunog ng kampana. Kung tunay kayong mga scholar, walang dapat katakutan. Ito pala yung Chaos Clock. Napakagandang balita na may kakayahang tumunog ito. 2 tunog ay tanda ng biyaya. 3 tunog ay langit na talino. Kung 4 na tunog, gusto mo bang kumain ng utot? Bihira ang nakakatunog ng 3 beses. Nabalitaan kong si Da Sikong. Noong una, 5 beses lang ito tumunog. Anong klaseng sikong 5 beses lang ang tunog? Tama ang panauhin. Bawat tunog ng chaos beldodoble ang chi at espiritual na lakas. Malaking pagbabago, dala ng bawat tunog. Madaliin nyo na kung ayaw niyong sumabay, maaari na kayong umalis. Buisit, subukan ko nga, nandito na silang lahat. Hindi kayo pwedeng walang gawin. Oh. Sayang, 1 beses lang tumunog. Kalimutan na ng Versailles, mabuti na lang at may tunog ito. Subukan ko, bumaba ka. Naisip ko rin yan. Di naman mahirap. Ako na. Ako rin. Narinig namin ang kakayahan mo ay hindi pangkaraniwan. Isa kang henyo sa martial arts. Subukan mo na kaya? Opo, Ginoong Jiang, alam naming nakaabot ka na sa 2 baitang na Grandmaster. Ipakita mo nga ang galing mo. Ang galing mo talaga. Diyan siyang maging si Lian Da Sikong. Alam na ng lahat yan. Kung ganun nga, subukan mo.
Talagang henyo ka sa martial arts. 2 beses tumunog, Ginoong Jiang ang galing-galing mo. Oy, Si Jiang Shao talaga dapat. Hanga talaga ako sa'yo, Jiang Shao, ikaw na bahalang magtanggol sa akin mula ngayon. pumayag ka na? Espesyal talaga ang kakayahan ni Jiang Shao. Ito ba ang leader ng Spirit Pearl Association? Chaos Bell pa lang ang simula sa Spirit Pearl Society. Pagdating sa tunay na leader, mabubuksan na ang Spirit Bead sa ilang saglit, isa pang pagsubok. Hindi ito usapin ng oras, masunurin ako sa'yo. Jiang Shao, kailan mo ako pakakasalan? Huwag kang mag-alala. Mas inaalala ko ngayon, ang lakas ng effort nitong lalaking to. Baka madismaya lang ako. Amoy lansangan, wala ka bang pasensya? Bakit di mo subukan? Nakakakahiya naman ito sa akin. Akala ko una may sirang takip ng kaldero. Kaya tinapon ko kung pipilitin ko masisira talaga ito. Galing sa engkanto ang mga wonton ng tutakip lang daw, sabi mo? Sasabog din daw ang mga wonton. Ang galing, alam ba ng pamilya mo? Ayoko nang makipag-usap sa inyo mga taong walang alam ang nagsasalita. Di ka yata maglalakas loob. Nalaman mo rin ba nakaabot na ako sa ika-Arthur na antas? Anong ikaws na antas na iyan? Kaya para 3 beses tumunog ang Chaos Bell. Tunay na pambihirang tao ang may ganitong lakas. Ano ba ang alam mo? Bata pa si Jiang Shao may talino. Sa paglipas ng panahon, hindi masukat ang kanyang mga tagumpay. Anong ginagawa ng amoy lansangan? Natatakot ka? Gawin mo kung kaya mo, sumilong ka sa ilalim ng palda ko, walang mangahas tumalak sa'yo. Hahaha, paano kung mabasag ko ito? Di naman ako sisingit. Yo, nasa laro pa itong bata. Kung masisira mo ang Chaos Clock, akong magbabayad nito. Ang laki ng pagkakaiba ng tao, meron mga salamangkero ng langit. Meron namang puro salita lang manloloko. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng tao. Ang iba pista ng Gaofeng. Ang iba na may naghihiganti sino nagbigay ng buto sa kanya. Humahabol sa sino mang may buto. Batugan, anong pinagsasabi mo? Tumahimik. Kapag nasira mo talaga itong Chaos Clock, walang bayad yan. May malaking regalo ka pa. Sige, game na to. Sandali, Haring Sugo. Kung gusto niyang sumugod, dapat may parusa. Baka magka-opinion ang mga tao. Uulitin mo pa ba yan? Kapag hindi ko nagawa, magmamano ako sa'yo? Pwede bang bagong script naman? Gusto kong paluhurin ang lahat. Masyadong mura iyang pagluhod mo. Gusto kitang makipagsapalaran. Umalis ka na. Di ba delikado ang buhay mo, Jen? Anong alam mo? Panalo na si Jiang Shao nito. Pasagin ng Chaos Clock. Layas na. Isang bata lang. Kaya mo? Huwag mong sabihin ninakawan kay salin niyo ako. Kung kaya mo talaga hubarin nila. Kasama ako dyan. Sama na rin ako. Personal mong problema yan, wala kaming pakialam. Sige, sasalita mo na ato. Hindi naman ito batang nagloloko sa atin, di ba? Hampas lupang galagala, nangangaway ka ba ng langaw? Jiang Shao, wala ka pa bang natitirang pasensya? Hanggang dito na lang. Mahilig talaga maglaro ng triko ang batang to, mukhang napaniwala na niya ako noon. Kung gano'n ang sitwasyon, mamatay ka na. Sandali lang. Kagalang-galang na sugo, kanina mo pa sinasabing hindi ka makikialam dito. Hindi mo ba napapansin ang problema? Anong problema? Hindi naman ito tumalpok palayo. Ano ang ibig sabihin nun? Baka masyadong mababa ang kanyang kultibasyon, ayaw kumilos ng batinggaw ng kaguluhan. Ang batingaw ng kaguluhan ay galing sa engkantadang mundo. Kapag hinawakan ng karaniwang tao, hindi ito magpapakita ng tunog. Matitigasan sa galit ng kaguluhan. Paano na ngayon ang mangyayari? Tingnan mo! Ano ito? Kidlat. Ang angamoy kulob na pulubing tumay, kaya pa ba siya? Eh ano naman? 3 karera rin ako, pantay lang kami sa abot. Tama ba ang narinig ko? 4 na bilog. 5 bilog ay imposible, guni-guni lang siguro ang tunun. Ang origami line ni Dazugong 5 beses lang tumunog ang batingaw. Paano niya nagawa yon? Nakaabot na ako sa Spirit Pearl Club, di ba? Paano naman ang mga tao? 9 na beses niya tinugtog ang Chaos Bell. Hindi yon guni-guni. Nakita ko mismo ng mga mata ko at parang hindi siya lubos na nakakaramdam. Mabuti at lumabas na rin ang hinahanap natin. Paano ang iba? Pasalubungin mo siya. Sandali, kung tama ang alam ko, nandun siya ngayon at pumapatay. Mali ako, hindi ko makita si Tarzan. Akala mo ba ako hangin? Bitawan mo ako! Lingyon, pakawalan mo na kami. Hindi na kami maglalakas loob pa. Hindi ko ipagwalang bahala ang kapwa. Gusto niyo bang kusa o tulungan ko kayo? Professor. Aminadong magaling ka,
Pero sabi mo kanina masisira dapat ang kampanang to. Kung hindi naman nasira, di mo pa rin ito panalo? Oh, hindi pa nasisira ang orasan. Di ka nanalo. Sa tingin ko hindi. Kahit patas tayo ngayon, kalimutan na natin to. Maging magkaibigan na lang tayo. Magkaibigan, bagay ba tayo? Basta. Totoo bang buo pa ang lugaw na to? Hindi pwedeng laging sa teritoryo ka ni Dasikong. Gawin mo ang ayaw mong paniwalaan. Tama ka naman pala. Tuparin mo ang pangako mo. Kaya kung ganun nga ang usapan, gawin mo na. Sabi ko na eh. Hindi magbabago si Kuya Lynching sa salita niya. Mukhang ikaw ang leader ng Spirit Pearl Association ngayon. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Una na kami. Oo, tigahakot lang kami sa Kung Fu. Di namin ipapakita yan kay Master Lin. Aalis na kami. Kung may problema, sabihin niyo sa akin. Kuya Harlem, may iba pa ba? Sabihin ko na tuparin mo ang usapan. Kaya mamamatay kayong lahat ngayon. Mamamatay kayong lahat ngayong araw. Sandali po, Gurong Immortal. Personal na away lang natin to. Huwag kayong makialam. Shenshidai Sikong, pakiusap. Sige, pagbibigyan pa kita ng konting panahon. Kumusta naman si Mrs. Boss? Si Dasong ang may gawa nito sa akin. Ginoo, hindi ako nagtataka, Jinghong, walang personalan. Wala na kaming ibang paraan. Anong nangyayari, putangin na? Ginoo, pakinggan niyo po ako ng maayos. Kuya, tulungan niyo kami. Iligtas niyo kami, ayokong mamatay. Tulungan mo ako, Jiacheng. Anong mais kung paginan lang natin dalawa? Wala silang kinalaman dito, pakawalan niyo silang lahat. Anong problema? Sumama ka sa akin. Hahaha, seryoso si Kuya. Hindi lang ito sa atin dalawa. Ito rin ay tungkol sa silangan at great siya magsakripisyo ng ilang sibilyan. At tama lang naman. Malamang. Hayaan nating sunugin silang lahat ni Binibining Sikong. Putang, pambihirang bagay. Ano ang nangyari sa mga tao sa huli? Ginoo, huwag kayong mag-alala. Ligtas ang mga sibilyan. Namatay lang ang aking mahal na Sikong kung mamatay si dakilang Sikong. Hindi na magiging ganito kagulo ang lahat. Lumaban para sa inang bayan. Ang mamatay para sa bayan ay paniniwala ni Sikong. May mas masahol pa ba sa kamatayan? Ginamit nila ang mga inosenteng tao na pilitang sumuko ang ating leader. Makipagkasundo muna tayo sa kanila. Maghihintay ako hanggang ligtas ang mga tao. Sasabak ulit sa laban ng patayan. Di ko inakala. Ang mga tagabansang ninja ginamit na kasuklam-suklam na paraan. Parang may itim na ulop ang sumakop sa kanya. Nawala ng parang bula ang pinuno. Ginawa nila ang lahat. Nakita ko ang balita tungkol kay Datu Situ, siya'y buhay pa. Kontrolado ng mga ninja sa pamamagitan ng lihim na paraan. Ngayon ay mga walang malay na taw-tauhan. Gusto ninyong iligtas natin si Datu? Nakasalalay dito ang kaligtasan ng dakilang siya. Nakikiusap po ako sa inyo kahit hindi para kay Sikong, kahit para sa Daxia, karaniwang mamamayan. Magsasabi ako ng totoo. Sa totoo lang, hindi ako dakilang bayani, pangkaraniwang tao lang ako. Kaya iniisip ko kung may makukuha ba ako rito. Basta tutulong kayo. Gagawin ko ang lahat. Ano man? Tumayo ka muna. Oy. Ang ganda mo. Ano ang susunod? Hindi na kita dapat turuan. Basta tutulong kayo, gagawin ko ang lahat. Tala, ikaw na ang kumilos. Kung Immortal. Talagang hinubad mo, magbihis ka na agad. Ano ang dapat kong gawin? Nakita ako na ang katawan mo, Naramdaman ko ang iyong sinseridad, mahalaga sa iyo ang mundo. Paano ako magpapabaya? Salamat, Pong Immortal. May tiyak akong impormasyon.
Darating ang mga ninja sa 3 araw, magdaraos ng pista si Dasikong. At titipunin ang mga sekta ng Great Xia. Ano ang pakay nila? Hindi ko pa alam. Kahit ano pa ang plano nila, binigyan ko sila ng 3 araw, iiwan mo ang katawan mo. Huwag kang padalos-dalos, may lihim na teknik ang mga ninja hanggang mahanap natin ang solusyon. Huwag tayong magmadali, baka mamatay tayo. Hindi ito lihim na teknik. May kasabwat sila. Sino ang kasabwat? Hindi mo pa kailangang malaman, walang silbi ang malaman mo. Pupunta ako sa pesta sa 3 araw. Lalabas si Jiang Xia. Hoy, Diyos Hari. Huwag nang magsalita, hininga ito ng demonyong Diyos. Hindi mo ba sinabing hindi siya makakapunta sa mortal na mundo? Na Diyos Hari, ang huwag mag-alala, ang mga demonyong Diyos ay hindi makamundo. Kahit dumating ka sa mortal na mundo, ako'y mapipilitang magkubli sa kawalan. Hindi makapaminsala sa mortal na mundo. Bakit narito ang kanyang hininga? Ang kawasyang ito ay may paraan ba para pumasok o lumabas? Nangangahulugang may pumasok sa Void Realm. May nakapasok. Para kong naiintindihan. Nakakabilib ang ganda mo. Naghihintay sa handog, alagaan kita ng maigi. Katugon, handa na ang mga plano mo pagkalipas ng 30 araw, ang leader ng Great Xia Sect. Lahat ay dadalo sa seremonya ng paghahandog sa langit. Mukhang kilalang kilala si Dasikong sa buong Great Xia. Pagkatapos ng pagdiriwang ang Great Xia Sect ay magiging kasaysayan na. Pero may konting pangamba pa rin ako. Ngayon, puno ng mga eksperto ang Great Xia, hindi tiyak na tayo ang mananalo. Narinig mo na. Kailangan namin ng tulong mo. Susunod sa mga utos. Walang katulad ang husay ni Katukon sa pagpapapet, pero may isa akong pinaghahangaan. Sa komperensya ng banal na perlas may balita, may misteryosong bakal na mandirigma. Nabasag niya ang kampanang gulong. At? Si Japing Jun ang bumasag sa kampanang gulong kung tayo ay kanyang kalabanin, kahit si Dakilang si kung baka di tayo magtagumpay sa kanya. Ngunit na ay natatakot pa ako pero pahewag ng pag-usapan ng kampanang gulong. Kahit 100 na kampanang gulong. Wala yan sa kinatatakutan ko. Katukon, anong ibig mong sabihin? Nagising na siya. Demonyong Diyos nagising. Mga langgam lang ang lahat ng bayani. Ayos lang yan. Sa 3 araw, puntahan natin libingan ng Great Xia. Sakop na natin ang Great Xia, sakopin ang buong mundo. Linger, dumating na ako. Sakto ang dating mo, may sasabihin ako sa'yo. Tingnan mo to, ano ito? Seremonya ng paghahandog sa langit. Sino nagbigay nito? Sabi ng nagpadala ng pera, galing daw ito sa angkan ng Xiao. Anong kinalaman ng angkan ng Xiao sa seremonya ng paghahandog sa langit? Alam mo yung piyesta. May narinig ako kanina tungkol dyan. Hindi lang ako sigurado sa detalye. Bakit kaya konektado sa angkan ng Xiao? Hindi ko alam. Tsaka, hindi ba dapat pula ang imbitasyon? Bakit sa ito itim at puti? Mukhang muntik na silang malagpag sa taas noon. Hindi natuto ang ganitong itim-puting imbitasyon ay tawag na name post. Para sa mga patay ito. At bakit nila gagawin yun? Severed na ang relasyon namin. Hindi lahat kasing bait mo. May mga taong hindi nag-iisip ng maayos, idinadaan lang nila sa iba ang sisi. Mukhang may bagong kapit na sila, gaganti sila sa atin. Anong gagawin natin ngayon? Nakatingin na sila kay Linger. Mukhang kailangan kong isama si Linger, hoy. Naghahanap ka ng problema, ah. Linger, pangako mo sa akin ito. Sige. Sabay tayong pupunta sa piyesta pagkatapos ng 3 araw. Kahit anong mangyari. Huwag kang matakot, magtiwala ka ng buo sa akin at isa pa. Kung pipilitin talaga tayo ng angkan ng Xiao. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, gawin mo ang kailangan. Huwag mo akong isipin, babae mo ako, kahit hindi ito makatulong, hindi kita ipapahamak. Nakakalaka, bakit ang lamig ko rito? Sandali lang, Ali. Ano man ang mangyari, alagaan mong mabuti si Miss Linger, Ali. Immortal Master, bakit kakaiba ang pinto na to? Dapat sana ay isang handaan ito, kung hindi kakaiba edi hindi normal. Ngayon may iba na akong kinakatakutan. Sir, ang tinutukoy niyo ay ang channeling pearls. Huwag kayong mag-alala.
Ang langit na perlas si Sikong Feiwei lang ang lalabas mula sa puso. Katawan lang niya ang ginagalaw ngayon. Ang malay niya ay nasa gulo pa rin, ang langit na perlas. Lalong hindi mapapasa mga ninjang yon. Sige, pasok na tayo. Gusto kong makita. Ano ba ang inihanda ng mga inapo ng pagong na ito? Hukay ng tigre. Nariyan sila. Sino ang nag-utos sa inyo? Tamang-tama. Huwag kang ma-stress, may gagawin ako. Ang invitation letter ay may problema ba sa binigay niyo? Siyempre walang problema. Kaso itim at puting sticker ang nakuha nyo. Wala rito ang upuang yon. Nasaan ang upuang yun? Kasi black and white ang kalangitan, di kayo ang dapat umupo hanggang mamatay. Xiao Yulong, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Ano sa palagay mo? Gusto mo bang subukan? Ano ang pakiramdam ng mahulog sa ika-shitchy na palapag? Kasalanan mo si Xiao Yulong noong nakaraan. Dahil sinuwerte akong nailigtas ang buhay ko. Payo ko sa iyo, pahalagahan mo ito, tama? Mali, gusto kong mamatay ng todo. Anong magagawa mo sa akin? Kung kaya mo, suntukin mo ako. Ikaw ang nagutos. Mapanghing pulubi, maglakas loob kang manakit may patayin sana ako itong chop suey. Hod. PS na ngayon pumapatay dito ng walang dahilan. Gusto mo bang lapastanganin si Dasikong? Ano ka ba? Wala kang pakialam. Umalis ka na. Pangahas, ito ang aming pangulo ng Lingyun Sect. Ang hamak na Lingyun Sect ay nangahas sumagot sa anak ko. Ang Lingyun Sect ay isa sa 7 dakilang sekta ng Daxia, hindi mo ba alam? 7 dakilang sekta ng siya, napakadakila nito. Alam mo ba kung sino ang anak ko? Wala akong pakialam kung sino siya. Kahit dumating ang leader ng 7 sekta, kailangan pa rin nating bigyang galang ang aming pangulo. Ang puno ng 7 sekta. Sa paningin ng Angkansya, wala yan. Magsalita ng pabara oras na para maglaro. Anong nakikita mo rito? Ikaw ang tagapagtaguyod ni Dasikong. Ikaw ang mandirigmang may espada ng dakilang Sikong. Mabuting malaman narito na ang mandirigmang may espada. Huwag kang luluhod. Kumusta po, Ginoo? Magandang araw po. Bakit hindi kayo 4 na luluhod? Wala ba kayo ng paggalang sa dakilang Sikong? Kung ikaw ang mandirigma ng dakilang Sikong, ano naman ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Nakikita ang may dala ng espada ng di lumuluhod. Iyan ay kawalang galang sa dakilang Sikong 10 kasalanan ang karapat-dapat parusahan. May kumuha sa kanila at pugutan ng ulo. Teka, kailangan ba talagang gawin ng ganito? Tumahimik ka. Ikaw ang pinakakarapat dapat patayin ngayon. Walang utang na loob. Sandali, babaklasin ko ang balat mo, babaliin ko ang mga litid mo. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Gusto kong malaman talaga, ano ang nagawa kong mali? Kaya pala ganito ang galit mo sa akin. May lakas ka pa ng loob na sabihin niyan. Kahit aso ka man, marunong pa rin magpagaling sa amo. Ikaw naman, isang hamak na puta ka hanggang buto. Naghahanap ng kamatayan. Ikaw na ang bahala dito. Akin ang imbitasyon. Di ba ito ang hapag ng mga patay? Sige, bibigyan kita ng kasiya. Kaya tinutulungan, okay, tama. Ay, gayon pa man, wala sa inyo ay maaring umalis ngayon. Hindi ako mahalaga tungkol sa pagpapahintulot sa iyo sa loob ng 2 pang minuto para maaari mong tingnan sa akin na may malawak na mata ang iyong mga mata. Paano ngayon si Xiao Yulong? May naghahanda ng ilang iba pang upuan para sa kanila, ha. Ang tao na ito ay talaga ang kabaksawing tao ng Dasikong, may gintong seal ng Dasikong sa token. Hindi maaaring mali. Paano makakahanap si Sikong ng ganong tao na maging swordsman? So ay Huwag malungkot bukas. Hindi nila ito karapat-dapat. Sino ang nagsasabi na malungkot ako? Magkatapos ka basta. Kung hindi ko ginawa ito ngayon, maaari kang makaraang. Kamangha-mangha naliling mo ako. Bagaman hindi ako martial artist, ngunit maaari mo rin ang kakaiba dito. Mayroong ibang tao sa likod ng seremonya. Hindi bababa sa tao na talagang kontrolado ang seremonya ay tiyak na hindi si Das. Sinabi ko lang sa aning tiyakin na mag-alaga ng magandang Miss Linger. Ngayon, tila sa kabaligtaran, pinoprotektahan ako ni Miss Linger. Turk Linger, nanggayon nito ay sa'yo. Ano ang dapat gawin? Tumigilin maghintay lamang at tingnan. Paano ako makararama? Tama si Miss Linger, pero may isang bagay. Kung ako ang nasa likod nito, hihiramin ko ang kamay ni Dasikong para matapos ang lahat. Hindi kailangan ng sakripisyo.
Sa normal na logic, ganyan. Pero may malaking butas dito. Ang layunin ay wasakin ka? Pakilina mo kay Miss Linger. Ang tunay na nagpapatakbo ng seremonya, Ken, hindi isang walang silbi na tao. At si Xiao Yulong ay tanga. Ang plano ng henyo ay ginagawa ng mga mangmang. Sa huli ay magkakagulo rin. Mukhang nagkamali ako ng akala kay Linger noon. Akala ko dati malaki ang dede mo pero walang utak. Ngayon naman malaki ang utak mo pero maliit ang dede. Ano bang kalokohan to? Bata ka pa. Kung hindi, tatawagin kitang toothpick sa susunod. Manugang, bakit ka nagkakalat? Nakalimutan mo ang salita, kaya mo yan. Magsisimula na ang seremonya, magpatuloy kayo sa usapan tungkol sa inyong dalawa. Alam na ng buong mundo. Maskal. Si Zipo ay may maliit na pasensya at malaking balak lumuhod muna. Iinutukan ng commander ang mga general na makinig sa anunsyo. Ang commander ay nag-utos ng mga general na makinig sa anunsyo. Silangan ng aking great siya 4 na isla ng Yuxian Ninja Nation. Ang lupa ay ang pinagmulan ng langit at lupa, ang pundasyon ng lahat ng mga bagayan. Ngayon ako ay isang demonyo ng Daxia na tumatakbo. Mahalal upang makaligtas ang aking buhay. Bilang sikong i-order ang lahat ng mga sekta upang makatanggap ng order na ito. Bow to the Ninja Nation. Ang kapangyarihan ng Ninja Nation. Lilinis up ang karumihan ng aking taginit. Shut up, motherfucker. Anong walang kabuluhan ang binabasa mo? Hindi kayan bawat salita ay pumatay sa puso. Paano mo sinasabi ang mga salitang ito? Kailangan natin ng paliwanag. Ipaliwanag ang paliwanag. Presumptuous. Narito ang Master Gong Yuling. Hindi mo ba gustong makinig ang mga salita ni Master Gong? Malalim ang paglilikha ng publiko, mataas na respeto. Ito ay ang backbone ng aking Great Xia Zongmen. Kung gumagawa ka ng iba, ang kailangan mo lang ay isang salita mula sa Master Gong. Kahit na kailangan kong maghintay upang mamatay, hindi ako magiging frown. Ngunit kung ako ay magtatalo ng aking bansa, ang mangyaring tanggapin ang kapatawaran ng aming fan ng Iro ay Qingshan Sect. Anunsyon huwag ang anumang relasyon sa dasikong mula ngayon. Walang bagay kung sinon hanggat gumawa ka ng mga gawain ng trayo. Ang aking Ninyon Sect ay nakatali upang labanan ito hanggang sa dulo. Magiging rebelde ka ba? Ginawa ko ang iyong inaano. Oh, talaga. Ang hita mo. Ikaw ay nagduri. Pupulutin kita sa ingay. Tigil, wag mo akong hawakan, G. Kato bakit hindi ka lumabas at magsalita? Yawer, ang ganda ng pagkakaayos mo. Hindi ako karapat-dapat pumunta malapit ng lumabas. Pagtiyagaan niyo muna. G, kato nag-aalsa ang mga taong ito, patayin niyo agad sila. Huminahon si Katokon, hindi naman ito nawawala sa kontrol. Huwag kayong magpanik, kayong mga pasaway, para rin sa pag-unlad ng dakilang Xia Sect. Lagi tayong magkaibigan ng Ninja at Great Xia. Nakahanay kami kay Daxia. Dasikong, gagampanan niyo rin ang parte niyo. Mas madalas na pag-uusap, maraming pagtutulungan. Katarantaduhan. Sino bang kaibigan ng mga tutang tulad niyo? Paano umunlad ang Great Xia Sect ko? Hindi niyo yung problema. Hindi ba panahon para makialam kayo? Mukhang may problema sa komunikasyon ng kaibigan natin. Wala namang malaking hinaing. Nakakabilib ang pagpunta niyo rito. Umalis na kayo ngayon din. Hindi kayo welcome sa gusaling ito. Inimbita kami ng amo niyo. Pupunta ba kayo o hindi? Kayo na ang magtanong kay Dasiko. Master, kailangan naming paliwanag niyo. Ano ang relasyon niyo sa mga Hapones na to? Master, parang may malaking hinaing ang mga tauhan niyo. Bakit hindi niyo sabihin sa kanya? Dakilang Sikong dati kang pinakamahalagang tao sa Great Xia Sect. May isa lang akong tanong ngayon. Bakit ka naging traitor? Sa panahon ng pagkakanulot, diskarte ang labanan. Ang may reklamo, dumiretso sa'yo, Sikong. Lumaban ka. Umatras ka at magpakumbaba. Sumulong ka, tignan mo. Wakas mo na ganitong usapan, mga tanga lang ang pipili nito. Magandang tanong. Pero sa mga tunay na Daxia, hindi ito pag-iisipan.
Masyado kang mapagmalabis. Kung naiintindihan mo ang great siya, di ko ito itatanong. Mas gugustuhing mamatay ng nakatapak kaysa umurong sa laban. Mas gugustuhing mamatay ng nakatapak kaysa umurong sa laban. Hindi ako naniniwala sa mga bayani. Walang matalino rito, General. Sa akin na ang maliit na bagay na to. Kung mapapatumba mo ang kahit isang bayani, magpatumba ka para sa amin, ikaw na ang susunod na si Kong Jun. Salamat po, Master. Huwag mag-alala. May matatalino rin. May mga nakakaintindi pa rin. Mga traitor na aso, papatayin ko na sila ngayon din. Teka, hindi ikaw yon. Atin, nakita mo na ang kalagayan natin ngayon. Ayaw ko nang magpaliwanag pa. Basta kayang mong umurong ng isang hakbang. Sa hinaharap, ang buong Great Xia sect ay mapapasa amin na ng pamilya Xiao. Linger, magandang pagkakataon ito para sa aming pamilya Xiao na umangat ng todo. Kapag nakaupo ka na sa trono ng dasikong ang pamilya, Xiao ang maghahari sa Great Xia sect. Ikaw ang pangunahing dalaga ng Great Xia. Xiaolinger, dating mababa ang tingin sa'yo, hindi kita pagsasabihan noon. Pero kapag nangapi ka ulit, talagang... Putang ina mo, gusto mo bang mamatay? Ano yon? Kung gusto mong yumaman, suntukin kita eh. Pero lang yon. Gusto pa nga ng nanay ko na sampalin siya. Hoy, kaya ate, nanapak ka rin. Pwede ka bang magpaliwanag kay G ka to? Payag ako sa kompromiso. Pero bago yun, gagawa ka ba ng paraan para sa akin? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Ginawa ko ang lahat. Simula nang pumunta ang babaeng to sa amin, laging magulo na ang pamilya Xiao. Kailangan kong ipaliwanag mo to. Liner, kahit hindi siya iyong tunay mong ina, ngunit siya, matandang bruha ka, ayoko na sa'yo. Tingnan mo ang sarili mo. Anong kasiraan ang dinala nito sa pamilya natin? Bigyan pa kita ng pagkain, bigyan pa kita ng pagkain, bigyan pa kita ng pagkain. Here, ako ang iyong ina. Paano mo nagawa ito sa akin? Bruhang matanda ka, sasabihin ko sa'yo. Ayoko na sa'yo. Matanda, magsalita ka naman. Ate, tingnan mo, tinulungan din kita sa galit ko. Suntok dito, suntok doon. Pwede ka bang magsalita kay G? Kato? Makinig ka sa anunsyo ni Xiaolinger. Ang taksil na pamilyang Xiao ay walang mabuti. Kahit mamatay ka ngayon, kailangan ko munang patayin ang mga taksil na ito. Huwag kayong mag-alala, sir. Alam ni Linger ang dapat gawin. Ay, hoy, ate, tingnan. Habang ako ang nagiging Sikong, hindi ka ba magiging kapatid ni Da Sikong? Di ba? Sa hinaharap sa Daxia, sino pa ang mga api sa'yo? Makinig ka sa anunsyo ni Xiaolinger. Mas gugustuhin kong mamatay ng buong tapang kaysa umatras ng isang hakbang. Linger, may mali kang nasabi, di ba? Tumahimik ka, Xiao Jingtian. Akala ko noon tangat masama ka lang. Ngayon ko lang natanto. Mas masahol ka pa sa baboy at aso. Kaming mga taga-Daxia, kahit magnanakaw at tulisan, ay hindi makakalimot. Ang Daxia ang nagnanais na magtaksil ako? Panaginip mo yan? Oh my God. Maring yung mukhang mga taga-Daxia. Ngunit, para sa katarungang bayan, matitigas ang ating mga gulugod. Kato, imulat mo ang mata at ipakita mo sa aking mahal na Daxia. Kahit babaeng walang kapangyarihan, ayaw sumuko sa mapanghasang pangarap mo. Xiaolinger, di mo ba paniwala ang sariling salita? Ang kredibilidad ay para sa tao, hindi sa hayop. Baga, mga hamak na hayop kayo. Ibigan niyo ang mga patay. Siyam na ranggong duwende. Mukhang dito na matatapos ang buhay natin. Kahit mamatay man lalaban hanggang huling hininga magkakasama. Mga mahihina. Patayin niyo silang lahat. Isang hamak na East Ninja Dragon ang manggugulo sa Daxia. Anong masasabi mo? Ganun ba kakasindak ang asawa ko? Ikaw dapat ang magtanong niyan, Binibini Linger. Hindi yan ang tinutukoy ko. Biro lang. Binibini Linger, nakahanap ka ng mabuting lalaki, oras na para sa pagtatanghal ng walang kamatayang maestro. Thank you. Nasaan tayo? Guro, nagising ka rin. Anong problema? Sikato na naman ang buhay mo. Inalisan mo ng armas ang manika, hindi ka makakatulong sa galit ko. Ang emperador ang mag-aalaga sa kanya. Da Sikong, magpahinga ka muna sa tabi, dahan-dahan kong ipapaliwanag.
Hindi naging taksil si Dasi kung siya pa rin ang Dasikong na iginagalang namin. Okay lang yan. Sabi ko na nga ba, hindi magagawa ni Dasikong ang ganon. Tiyo, haha, wapi, anong kinakatawa mo? Tawanan. Nabigo ang daya mo. Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Ah, ganun ba? Akala mo ba totoong seremonya ng paghahain to? Anong ibig mong sabihin? Niloloko lang kita, ngayon tunay ngang nagsimula ang piyesta. Huwag kang mataranta, ilusyon lang ito. Mag-focus manatili sa iyong isip. Espesyal na to ta. Yan lang ang kaya mo. Akala mo ilusyon lang ito. Bakit di mo tingnan ang langit? Bakit ang daming araw? Hoy, tirahin mo ang araw. Huwag kayong magulo, hindi ito tunay na mundo, ito'y kabilang daigdig. Kabilang daigdig, totoo ba ang alamat? Paano tayo nakapasok? Ganun ba? Ang pinto na pinasukan natin pasukan pala ng espiritong mundo, kaya pala nanlamig ang likod ko. Bata, may sira ba ang utak mo? Mapananalo ka ba sa paglipat? Hiwalay na dimensyon ang kabilang daigdig, hindi makakaapekto sa pagsasanay. Pero may kaibigan akong gusto dito, Panginoong Demonyo. Pakita ka na. Mag-ingat kayo, demonyo yan. Siya ang nagbitag sa akin noon. Diyos, demonyo, di ba sa impyerno lang to? Paano ito nasa mundo ng tao? Dahil kabilang daigdig ito, ibang dimensyon, mukhang may problema tayo ngayon. Narinig kong sinira mo ang Chaos Bell. Oh, alam mo ba kung sino ang kaibigan ko? Manatiling ligtas. Hari ng mga Diyos, matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Iniligtas ko ang buhay mo, bakit hindi ka lumuhod at magpasalamat sa pagpapatayo ko? Hari ng mga Diyos, sa tingin ko may isang bagay kang nakalimutan. Lumabas ka, tingnan mo. Dati kang hari ng mga Diyos. Ngayon, mortal ka na lang. Mas madali kang durugin kaysa sa langgam. Oo. Nooy lumuhod ka at nagmakaawa, pinakawalan kita. Gagantihan mo na ang kabutihan ko? Tanga ka pala. Ngayon ang huling araw mo, susunugin kita hanggang maging abo. Walang makakaligtas. Mahal, ingat ka. Takbo, Panginoong masama. Lindsay, huwag kang pumunta doon. Tanging ang mga daksiya na namatay sa labanan walang nagpapakita ng pagsuko. Sumama kayong lahat sa akin, labanan sila. Asawa. Panginoon Imperial Preceptor. Paano nangyari yun? Imposible. Katawang mortal lang ito. Saan galing ang ganitong lakas ng panlaban? Ilang taon na ang nagdaan, utak baboy ka. Wala pa ring pag-unlad, nakapasok ka sa impyerno. Bakit ako hindi? May kapangyarihan ako ng sinaunang Diyos sa impyerno. Ang lakas ng katawan. Kakaiba, parang nakita ko na siya dati. Mamamatay na ang demonyong Diyos. Sandali lang. Tingnan mo ito. Delikado, talisman ng General na Multo. Ano ang talisman ng General na Multo? Talisman mula sa impyerno, kayang tawagin 100,000 lingid na kawal. Walang makapipigil sa kanila sa lupa, walang pakundangan. Haring Diyos, pagpalain niyo ako na ngayon, maililigtas ko ang lahat dito. Pero kung ako'y gagalawin niyo, papatay ng 100,000 kawal ang mundo. Pupuruhin tayo ng langit, lilipulin tayong dalawa. Ngayon lang ba tayo nagkakilala? Dapat alam mo na, ayoko sa mga nagbabanta. Alam kong hindi ka takot mamatay, pero isipin mo ang mga tao. Panagutin ng langit, lahat ng tao rito, pati ang iyong Fairling Linger, mawawasak, walang mabubuhay. Mahal, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Huwag mo akong alalahanin. Kamatayan man, sasamahan kita. Hindi susuko ang Great Siya takot sa kamatayan. Kahit multo ka man, hindi kami takot sa Great Siya. Hihimay sorry, hinarasikot. Kung ganoon, wag mo akong sisihin. Kung magliyab ang lahat, mga sundalong yun sumunod sa pagpapatayan. Nawasak ang mundo ngayon. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Isa kang makasalanan sa lupa. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo, mas mabuting tingnan mo ang nangyayari sa mundo. Sabihin mo ulit. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang impyerno sa lupa. Ito ang tinatawag mong impyerno sa lupa. Paano ito nangyari? Anong ginawa mo? Para malaman kung ano ang gagawin. Kailangan mong tanungin ako, Kuya, pangatlong prinsipe. Ikaw na ang susunod. Pangatlong prinsipe ng Dragon King, anak ng demonyo. Salamat sa 100,000. Yen soldiers mo. Ako ang prinsipe, huwag kang mag-alala sa performance review ngayong taon. Bilang Diyos, maglakas loob kang magprangka. Hindi ka ba natatakot lumabag sa batas? Nababaliw ka na ba?
Deson, kaya Mr. Frost ng Portstegan, bakit hindi ako? Pare, susunod na buwan ay 5,000 taon ng kapanganakan mo. Kumusta naman ang regalo ko? Sinasalamat sa iyo, Kuya Diyos, ang performance ng 100,000 Underworld Soldiers at isang demonyong Diyos. Ang award ngayong taon para sa pinakamahusay na manggagawa sa langit. Ang prinsipeng ito ay walang iba kundi ako. Kuya Snake King, dapat akong bumalik sa langit para tanggapin ang award. Mauna ka na, bumalik ka ng maaga. Tara't manood kay Chang'e at maligo ng sabay. Nawala na ang ilusyon, umabango ba ang hangin sa tunay na mundo? Dong Renaso, ikaw na ang susunod. Ayoko, huwag kang lalapit dito. Patayin silang lahat, Alyang. Sabihin mo sa kanila, sabihin mong huwag magulo. Ate, iligtas mo ako, ate. Alright. Makinig kay Jinghong, matagal nang gusto ng Immortal Master ang Heavenly Pearl. Tanggapin mo ito ng may ngiti. Linger, may gagawin pa ako mamaya. Kayong nidasi kong ang mauna maging masunurin ka sa hinaharap. Tigilan ang paglalaro mag-isa. Lings, alam kong kung titigil ka. Alam mo naman lahat. Kanina may matandang nagsabing, si Master Jiang sabihin mo ang totoo, alam ko na lahat. Magandang ngiping luya lumalabas ang malaking bibig na ito. Tigilan ang pag-uusap tungkol sa kanya kung ikaw ay tumanda dahil sa akin. Kahit maging diwata man ako, wawasakin ko muli ang kapalaran. Lagi mong sinasabing di ka mabubuhay nang wala ako. Bakit ako hindi? Nagkamali pala ako. Ang pinakamabuti para sa iyo ay hindi pagiging immortal basta't kasama kita. Bawat minuto ay walang hanggan. Anong problema? Tapos na ang engkanto-engkantong ito, anong nangyari sa pagnanakaw mo kay Chang'e? Mga krida lang yan. Yung batang ang bahog katarantaduhan nito, wala akong tinitingnan. Talagang sumilip ka? Bumalik ka sa paglalaba. Hoy tap-tap manugang, nagkamali ako.